hindi na ito lulusot. Yung sa presidente hindi na lulusot kasi pinakita ng mayorya na talagang desidido silang patayin na sa maagang yugto pa lang para hindi na umabot sa investigation stage proper kung saan ilalabas na ang ebidensya at kailangang sumagot ang presidente. May tsansa pa bang mabaliktad ang dismissal ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenaryo ng Kamara? Para sa Makabayan Bloc lawmakers na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, mababa na ang posibilidad ng reversal. Anila kitang-kita ito sa desisyon ng House Justice Committee nang ideklarang insufficient in substance ang kanilang reklamong impeachment laban sa presidente. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary, magiging uphill battle talaga yan. Magiging mahirap, hindi magiging madali. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, sinadyang patayin ang impeachment complaint sa House Committee on Justice pa lamang. Ito ay dahil nananatili pa ring mayorya ng mga kongresista ang mga taga-suporta ng PBBM administration. Wala pa nga sa yugto ng presentation of evidence. Hindi na pinaabot doon. Dahil nga ayaw na mailabas at makilatis, may paliwanag ang ebidensya, kaya hindi na pinaabot doon. No? So, totoo yun, pinakilos ang mayorya, nais protektahan ng Pangulo. So, mahirap na mag-expect na mababago sa plenaryo. Si Attorney Andre De Jesus naman na complainant sa unang impeachment complaint laban kay PBBM, naniniwalang lumagpas ang House Justice Panel sa recital of facts standard na nakasaad sa panuntunan ng Kamara. The members of the House Committee on Justice decided to adopt a threshold of evidence that's more proper during trial. That particular issue on attestation is evidentiary in character. We're talking about the admissibility or weight of evidence here, which is not proper at this stage of the impeachment proceedings. Samantala kung inaasahan na ang paglibing sa impeachment proceedings laban kay PBBM, kumpiyansa si Representative Tinio na uusad ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee at sa plenaryo ng Kamara. February 2 nang ihain ang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Makakakuha yan ng at least 1/3. No? Dahil realidad naman na nariyan pa rin at lumalala pa nga yung hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte. So, kaya we can expect na papasa ito sa House and at some point itatransmit ang articles of impeachment sa Senate. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, hindi pa na ire-refer sa kanyang tanggapan ang unang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. May interest na impeachment ng VP Sara impeachment complaint? Wala pa po. Morning. Sir, your comments po dun sa PBBM impeachment po? Naniniwala naman si Congresswoman Elago, isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Duterte, maisasagawa ang proseso ng referral ng kanilang reklamo sa susunod na linggo. But we think and we expect that after February 6, magkakaroon na to ng referral, ng inclusion sa order of business at magkakaroon ng referral sa Justice Committee. More or less Monday po, meron na pong referral sa Justice Committee. We think that it would be included in the order of business by Monday and then referred to the Committee on Justice. Posible namang may maghain pa ng panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.